So, good day everyone. Today we will discuss the critical aspect of healthcare delivery, which is navigating the intersection of law, ethics, and nursing practice when caring for the LGBTQ plus community. So, as outlined in the image of the slide, nursing care must remain deeply rooted in dignity and ethical obligation, even when navigating rigid legal frameworks. So, as for the first, the legal versus ethical framework. So, let's begin by looking at the core conflict often faced by the practitioners in the Philippines. So, the legal context. So, under Philippine law, specifically Article number 1 of the Family Code, same-sex marriage is not legally recognized. So under of the ethical mandate naman, despite this legal limitation, our professional ethical codes are entirely absolute when it comes to patient care. Both the Philippine Code of Ethics for Registered Nurses and the International ICN Code of Ethics for Nurses strictly require that nurses provide care without discrimination on the basis of sexual orientation. So, our professional position is summarized perfectly at the bottom of the slide, which is to accompany and do not impose, and just document and do not judge. So under of this topic, we have here two scenario no na provided, which is the partner consent and then the dignity with cares, no. So the first scenario, para mas maintindihan natin kung paano ito nangyayari sa totoong buhay, let's just imagine no na meron tayong pasyente na 38-year-old male and then wala siyang malay or unconscious siya na nasa ICU kasama ang kanyang same-sex partner for 12 years. And then nakalista ito bilang emergency contact. Pero sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang tinuturing na legal next of kin pa rin ng pasyente ay ang kanyang magulang pa rin. So, hindi ang kanyang partner. So, as a nurse, no, ano kaya yung gagawin natin if naipit tayo sa ganitong klaseng situation? No, ano yung magiging action natin? No, para sa ikabubuti ng pasyente. So, first is to consult. Alamin natin at need natin i-check ang hospital policy tungkol sa mga designated surrogate decision makers. Next is we need to document. So, ito-document natin ng maayos sa care plan ang papel or role ng partner para ma-acknowledge yung presensya niya. Next is to escalate. Ito yung if ever magkaroon man ng conflict or pagtatalo sa pagitan ng pamilya at ng partner, need natin siyang i-escalate agad no sa ethics committee ng ospital para ma-resolve agad. So here, as for the second scenario, no, we have here the dignity in care. So nakafocus tayo dito sa pagbibigay ng dignity sa pangangalaga ng mga transgender individuals. No, nagkataon lang kasi na transgender yung nakafocus na patient dito. Pero applicable ito sa other LGBTQ community. So, sa situation ito kasi may isang transgender patient na kailangan sumailalim sa pap smear. So, we all know naman na napaka-sensitive at vulnerable ng procedure na to. Kaya, para mapanatili yung dignity ng patient, kailangan nating gawin, no, yung mga sumusunod, no, as a nurse. So, first is gamitin natin yung preferable and yung tamang pronouns and yung chosen name ng pasyente. So, next is ipaliwanag din natin ng maayos yung tamang step or hakbang no sa procedure para mabawasan naman kahit papano yung kaba ng patient. Next is mag-alok tayo ng chaperone no para sa kanilang comfort and then safety. At if idodokumento lamang dapat natin ang sex assign at birth kung talagang kinakailangan sa ating clinical aspect at hindi dapat natin ito gawing paraan ng pambabastos o pang-disrespect, no? So, ang pinaka-goal kasi natin dito is ma-document ng tama, no? So, tamang documentation dapat yung sinusuportahan natin and then magkaroon tayo ng community of care nang hindi natin binubura o tinatanggi ang pagkakakilanlan ng identity ng ating pasyente. Ayun lang. So, at the end, kahit nahuli or mabagal pa ang batas pagdating na pagkilala sa iba't ibang uri ng pamilya at pagkakakilanlan, napakalinaw naman ng ating tungkulin as a nurse dahil sa ating code of ethics
na tungkulin nating ipagtanggol ang ating mga patient at itaguyod ang kanilang dignidad at siguruhin na ang bawat isa ay makaka-receive ng mapagkalinga, non-judgmental at dekalidad na pangangalaga. So, as for the homosexuality role play scenario, we have here a patient na part ng LGBTQ plus community na na-admit sa hospital. And during assessment ng nurse, the nurse felt discomfort sa patient. Kaya at this role play, it will show professionalism kasi despite the feeling of being uncomfortable, the nurse still managed to assess and document the patient's information with no judgment and discrimination. And the nurse immediately referred the patient to the other nurse associate para hindi madelay yung care sa patient. So without further ado, let's watch this. Isang ngiti mo lang sa'kin ay baon ko hanggang sa pag-uwi o chinito. Balang araw ay malalaman mo. Good afternoon, sir. My name is Patrick Chukenalpo Española. I will be your nurse for the day. Ibig sa'kin na iyong pinadama. Sir, okay lang po kayo, sir? Sorry. Sige po, okay po, sir. May I know your name, age, tapos po ng birthday? Si Jules Daliba, I'm 18 years old. Birthday niyo po. I am born December 12, 2009. So, Mr. Deliba, ano po ba yung masakit sa inyo? Ang last na yung bibig ko, medyo matagal na rin po kasi at sinisikip yung bibig ko eh. Pwede po ba yung gamitin ninyo? Record ko na lang kung skip mga foundation tapos balikan ko na lang po kayo. Sige po. Sige po. Miss Eden, isip po ba kayo? Hindi naman. Hindi ko po first yung facial neurosis. Bakit ano nangyari? Medyo nakakapagsabat po ako. Ganun ba? Sige, hindi naman ako masabi. Salamat po. Thank you. So, good morning, sir. Ako po na si Nurse Eden. So, ano po pangalan niyo, sir? Ako si Jules Daliba. So, pinapabigay ko yung doktor namin na kailangan sa pinipigil pa na to. So, pinapigil po ito umaga, tanghali, gabi. At kapag meron po kayong nararamdaman, pwede niyo po ako tawagan. Tanong ko lang po, kasi yung po, nurse. Pag meron po kasi siyang maraming pasyente, kayo nga ikaw natin po siya tapos. Ganun ba? Dapat po, ito po pa rin. Good day, everyone. In this topic, we will talk about legal separation and annulment. We will go further to know the difference of these two things. First is the annulment. Ang annulment ay isa sa pinakamabigat na desisyon na ginagawa ng mag-asawa. Dahil ang annulment ay pagsasawalang bisa ng kasal na nangyari na. At hindi lamang ito tumatanggap ng mga mabababaw na dahilan. Katulad na lamang ng kayo ay nawalan ng pagmamahal sa isa't isa or pagtatalo sa simpleng bagay, sapagkat ang proseso ng annulment ay sumasailalim sa batas, maraming hearing at maraming kinukuhang impormasyon kung valid nga ba ang dahilan para kayo ay maghiwalay at mapasawalang bisa ang kasal na naganap na. Kung mahirap iproseso ang annulment, bakit meron pa ring annulment? Alamin natin ang mga posibleng dahilan o rason na kinoconsider ng batas para maproseso ang annulment. First is underage. Magbigay tayo ng sitwasyon. Merong isang batang babae
pinilit siya ng kanyang mga magulang na magpakasal sa isang lalaki na hindi niya kakilala at hindi niya rin mahal. Bakit ito kinukonsider ng batas? Dahil ang underage ay walang kakayahang mag-isip para sa sarili niya at ikakabubuti niya. Next is sakit sa pag-iisip. Alam naman natin na ang taong may sakit sa pag-iisip ay wala rin kakayahang mag-isip kung ano nga bang makakabuti para sa kanya. Sunod naman is panloloko. Panloloko na ginawa mo na habang kayo ay kasal na at bago ka pa lamang ikasal. Ang panloloko ay hindi lamang ito basta-basta umiikot sa pagkakaroon ng third party. Umiikot ito sa buong nangyari sa buhay mo. Ang pagkawala ng kakayahang makipagtalik ay isa rin sa mga rason upang ma-process ang annulment. Isa pa sa magandang example para mapasawalang bisa ang kasal is ang kapartner mo or ang asawa mo is nagkaroon ng matinding sakit katulad na lamang ng STD. Ang STD is kilala sa contagious disease. Maaari kang mag-file ng annulment para protektahan ang sarili mo kasi ito ay nakakahawa at maaari kang ipahamak nito. Ang mga nabanggit ko ay ang mga rason kung bakit naiisipan ng mag-asawa na ipasawalang bahalang kanilang kasal. At kahit ano naman dito ay totoong mahirap kung ating iisipin. Ngunit karapatan din natin bilang tao na magkaroon tayo ng freedom para mamili kung ano nga ba yung nakakabuti para sa atin. Once na maaprubahan na ang annulment, ang ibig sabihin nito, wala ng karapatan ang dating mag-asawa pakialaman ng isa't isa. Maaari na silang mabuhay ng kanya-kanya sa mga paraan na gusto nila. Ibig sabihin naman ng legal separation ay ang legal na paghihiwalay ng mag-asawa na kasal na. Magsasampa lamang sila ng kaso sa korte at ang mangyayari dito is pagbubuko din na sila. Paghihiwalay ng kanilang mga ari-arian, maghihiwalay na rin sila ng tirahan. Ibig sabihin, bawal na sila magsama sa isang bubong. Hiwalay na rin ang pangangalaga nila kung meron man silang mga anak. Ngunit ang legal separation ay limitado lamang. Kahit legal na kayong hiwalay, bawal mo pa rin ipasawalang bahala ang inyong kasal. Ibig sabihin, bawal kang makipagtalik sa iba kasi pwede kang makasuhan ng adultery. Bawal kang magpakasal sa iba kasi pwede kang kasuhan ng bigamy. Ang legal separation at ang legal annulment ay may pinagkaiba at may pagkaparehas. Parehas lamang pinagbubukod ang mag-asawa, ngunit pagdating sa legal separation, limitado lamang ito. It means, bawal nilang gawin ang gusto nilang gawin dahil may bisa pa rin ang kasal. Pagdating naman sa annulment, pwede na nilang gawin kung ano man ang gusto nilang gawin dahil wala nang bisa ang kanilang kasal. Para sa aming roleplay, napili namin ang legal separation para ipakita ang mga posibleng dahilan kung bakit napagdidesisyonan ng mag-asawa na magkaroon ng legal na paghihiwalay. Nurse, nasan po ako? Ba't po ako nandito? Nasan po si Mama? Kalma lang po kayo, ma'am. Dinala po kayong umaga dito sa hospital. Na-diagnose po kayo, overdose po sa gamot. Maaari ko po bang malaman ano pong dahilan kung bakit niyo po naisipang uminom na to? Na-depress po kasi ako, Ma. Gawa po nung lagi po nag-aaway si Mama at Papa. Di po ako nakakatulog. Grabe ba? Ito na pa. Kalat. Isa yan, hindi na nga marunong maglinis. Yung palang tinawag. Hoy, asa na yung tuition fee ng anak mo? Problema mo ba? Wala nang pera eh. Wala ka na nga trabaho, batugan ka pa. Ano? Matapang ka na ngayon, ha? Oh? Ano, ha? Ano? Ha? Natapang ako. Tuition fee ng anak mo, pinang-iinom mo na. Very good, kasi gagastusin ko pa yun kapag mayroon ako. Kasi wala akong paki sa anak ko, ha? Paki sa dyan. Wala ka na nga ibang ginawa. Ano? Maghiwalay na lang tayo. Very good, kasi gusto ko mangyaring ayoko na sa'yo. Lagi na lang yun. Lagi na lang sila nag-aaway. Dahil sa amin. Pwede naman ako tumigil. Dahil sa amin. Sira yung pamilya namin. Dahil kasi sa'yo eh. Ikaw yung dahilan.
Lagi ka na lang, ako na lang lagi ang kasalanan. Hindi, nahihirapan ako sa lahat. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Ma, Tara, kain na tayo. mamaya na lang po. May ginagawa pa kasi. Sinuto ko yung paborito mong ulam. Tara, kain na tayo. Mamaya na lang, ma. Kain na tayo. Eh, marami pa akong gagawin. May papasa pa ako. Tignan mo, ano oras lang. Sige na, kasunod ka na lang, ha? Thank you po. Ikaw mo! Hindi mo na tayo! Pero ko, kasi gusto ko mag-aaway. Nak, sarap na tulog mo, anak, ha? Nak? 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 Nak, gumising ka! Nak? 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 Nak! Gumising ka, Nak! Nak? Nak? Ganun po ba, ma'am? Ang pinakamagandang solusyon po namin yan is pag kakaroon po ng co-parenting, kakausapin po sa council ang nanay at tatay niyo po para matulungan po kayo sa pagtitingin at hindi na po maulit ang ganitong senaryo. Okay na po ba yun sa inyo? Magpahinga na po kayo kasi mamaya po is papapuntahin po namin sila dito. Okay, so mom and sir or mami and daddy, no? Kawawa naman po yung anak. Tanong ko lang kung hindi na po ba talaga kaya, no? Maipilit o maresolbahan, masolusyonan yung pagmamahalan o relasyon po ninyo, no? Kahit kailan din nakapabalik dyan. Magkakaproblema ulit yung pamilya namin. Okay, kung ganyan po ang gusto po ninyo, no? Ang maisasuggest ko lang na solusyon is pwede po kayo mag-co-parenting. Kasi po, based po dun sa diagnosis po ng anak po ninyo, no? Kasi nagkakaroon po kasi siya ng depression, lalo na, syempre sa murang edad, no? Na nakikita niya nagkakaroon ng problema sa pamilya. Kaya naaapektuhan po yung anak po ninyo. So, I suggest na magkaroon po tayo ng co-parenting. Okay lang po ba yun sa inyo? Okay lang naman sa akin, Taras. So, regarding sa co-parenting, pag-uusapan natin, no? Kung anong araw mapupunta si anak po ninyo sa father side and then po sa mother side. Okay? So, nagkakaintindihan po tayo. Naintindihan naman. Okay, so gusto ko po mangyari, pumirma na lang po kayo dito sa kasulatan, no? Para po alam ko na talaga nagkakaintindihan tayo. Okay? So, pirma po kayo dito, mami. Okay, then ikaw naman po dito, sir. So, maayos tayong nagkakaintindihan, ha? So, regarding po sa araw, alternate po. So, Monday hanggang Wednesday kay Mami. Tapos po, Thursday hanggang Sabado sa inyo po. Para po wala po tayong problema. Okay? Naintindihan? Okay. So, kung may iba pa po ko yung pwedeng itanong nyo na lang po sa akin.
Okay po. So, tapos naman na po no, yung kasulatan. Nagkapirmahan na rin po tayo. So, since tapos naman na po, may mga iba pa po ba kayong katanungan or mga gustong i-clarify or itanong? Wala naman. Okay, so remind ko lang po ulit no, na Monday to Wednesday po kay Mami and then po kay Daddy is Thursday to Saturday. No? So, since okay naman na po, pwede na rin po na truce na rin po na bilang syempre mag-asawa po kayo at nagsumpaan po kayo sa harapan ng Diyos. So, yun. Kamayan naman po kayo dyan kahit alam natin hindi kayo magkaalis. So, maraming salamat po sa oras ninyo. Magkita-kita na lang po ulit tayo kapag sa susunod po na pagpunta po ng anak ko. Okay? So, thank you po. Sige, dali mo yan. Pwede ba, ano, ma? Maalala. Alagyan mo na to. Okay na yan. Kahit na mo.